Alauna pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Loloy ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa buong Kabisayaan. Ang Pasil Fish Market sa Cebu City. Hanggang sa naispatan na niya ang kanyang pakay. Ang kanyang pinakyaw, 3 pugapo o lapu-lapu at isang napakalaking isda. Pahaba ang nguso nito na may matatalim ng ngipin na parang sa mga pating. Barakuda! Diretso ang mga ito sa pwesto ng amo ni Loloy na si Junior sa Barangay Pasil, ang Esmen's Karinderya, para gawing linarang o sinabawan. Dahil sa sarap ng kanilang nilarang, maraming mga malalaking kainan at restaurant ang kinabog ng hamak nilang karinderya. Those with a Bib Gourmand recognition are Esmen. Nabingwit lang naman kasi nila ang tinatawag na Michelin Bib Gourmand, pagkilala na iginagawad sa mga kainan na nag-aalok ng masarap at dekalidad na pagkain sa abot kayang presyo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bago pa man nila nahuli ang panlasa ng mga secret inspectors ng Michelin, nauna na silang naitampok sa Titikman Food Special ng KMJS taong 2023. Ang kanilang ibinida ang isa pa nilang bestseller, nilarang o sinabawang tagutongan o porcupine fish. Dahil sa usok, masakit sa mata. Iniluluto ito ni Junior sa mga naglalakihang kawa. Ang recipe, minana pa raw ni Junior sa kanyang nanay Nicolasa at tatay ni Mesio na sila ring nagtayo ng karinderya noon pang dekada 70. May bago rin daw pinipilahan ngayon sa kanilang kainan, ang larang rumpi o sinabawang barakuda. Special daw ito, lalo't tiyempuhan lang kung makabili ng barakuda sa palengke. Ang toka sa pagluluto nito, ang kapatid ni Junior na si Peanut. Sili, pada. Para sa sabaw, naggisa ng rekado, pinuhusan ng tubig, at saka nilagyan ng napakaraming luya, pampatanggal lansa. Nung kumulo, inilubog ang hiniwang isdang barakuda. Nilagyan ng cornstarch, pampalapot ng sabaw. Ato ibutang sibuyas o kamatis, presko nga lamas. So ato nang ilunod. At tinimplahan ng mga pampalasa. I've been to many places for the larang, pero ito yung pinakamasarap na natikman ko talaga. Noon hanggang ngayon, same pa rin ang lasa. Binalik-balikan namin dito. 3 months ago, na yung Michelin daw nag-i-email sa kanya. Pwede ba daw punta sa dito, tikman yung ulam namin? Ako thinking what Michelin is ko. Huwag na yan kasi alam mo naman Michelin eh. Mataas yung talaga yun. Tingnan mo naman yung tindahan natin eh. Paano naman ito, auntie ko? Forget about it. Huwag mo nang pansinin yan. Ang hindi alam ni na Peanut, may Michelin inspectors na palang kumain sa kanilang karinderya na hindi ipinapaalam sa kanila. Marami kasing kumakain dito ng mga Tagalog. We have also foreigners. So wala talaga kaming idea kung taga-Michelin ba. Yung isang suki namin, suki ni June, nag-text sa kanya, siguro mga 2 o'clock in the afternoon. GR, congrats! Nadala mo sa Michelin. Yun siya. Ate Peanut, appeal daw to sa Michelin ko. Ano? Anong Michelin? Pag-open ako sa among group chat, Those with a Bib Gourmand recognition are Esmen. yun na. Marami na naka-pop up na mga messages about Michelin ko. Hala, talagang totoo pala to, no? Michelin tayo. We were so, overwhelmed. Mula nung nakapasok sila sa Michelin Guide, hindi na raw naaabutan ng pananghalian ang kanilang mga luto. Alas 11 pa lang, sold out na! The Michelin award is not for the family, but for the community as well. More specifically for our barangay, Pasil. If in Manila, you have Tondo, here we have Pasil. Salamat Mama, Papa, for until now they're guiding us to go on with this business. I hope they're proud of us.
Kung ito naman ang iyong ulam, tsak, mapapa-only rice ka talaga. Lalo't kinakain ng nakakamay. Inihaw na manok na mas sumasarap kapag binuhusan ng kapartner nitong chicken oil. Pamatay! Namit ang world-famous Bacolod Chicken Inasal. At ang manok ng mga Ilonggo, pasado rin lang naman sa panlasa ng Michelin inspectors. Ang branch kasi sa Makati ng isa sa pinakasikat na inasal ng Bacolod, ang Aida's Chicken The Inasal. Michelin Selected Recognition goes to Aida's Chicken. Kabilang sa 74 Michelin selected restaurants sa Pilipinas. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Jane. Ang nakakatuwa ho dito sa pagkilala ng Michelin, iba-ibang kategorya. Merong mga high-end, yung mga nabigyan ng stars, meron din yung mga nabigyan ng Bib Gourmand, at yung selected. Kaya iba't ibang demographics, depende sa budget, klase ng kainan, merong pagkilala silang binigay. Ngayon yung kategorya pong selected, isa ho ito, yung Aida's Chicken sa mga nabigyan ng pagkilala ng Michelin. Salamat sa pagpunta, ma'am. Oh, kamusta po kayo mula ho nung kinilala kayo ng Michelin? Nako, nung simula na kami nakilala ng Michelin, eto na kami ngayon. Daming tao, punuan, no? Masarap po ba? Ay, masarap. Itinuro niya sa akin ang tamang paggawa ng inasal o ang pag-ihaw ng kanilang bestseller. So, eto muna, ipakita ko po sa inyo yung aming special ingredients. Galing po ito, ma'am, sa Bacolod. Ano po yan? Pinaghalo-halo? Yes, pinaghalo-halo. Nakita ko lang kalamansi. Yan. Sigurado may toyo. Yes, ma'am. Ginagaya ng mga taga-Luzon yung inasal ng Visayas. Hindi nila magaya. Alam niyo kung bakit? Yung kanilang luya, iba. Langkawas. Yes, Tama po. mo ba? Galanggal ang English. Yun, no, di ba? Galing Na ni ma'am. pagkakalatang foodie. Okay, so ito, pecho at pakpak. Kailangan yung marination niya, ibabad siya for 2 hours. So, best minsan is yung overnight. Favorite part ng marami. Kung bakit ba naman yung pecho na pinakamalaman, yun ang maraming ayaw. Ako yoko ng pecho. Ito ang bias ko. Leg. Leg. Kasi yun doon mismo daw yung malinamnam. Tsaka yung puwet. Ayun, ma'am. Yun yung pinakamasarap na parte ng manok. 2 Oo, hours may, na. may sinasabing hinihima sa pagmamahal yung manok. Ganun Para ba? magsiksik yung ano po. Tapos, dito, no? Dapat lumabas siya sa malambot din. Ayun. Wow. No, ayan Marunong na. na. Ikaw na natin. Ayan. Ganyan pala. Simple lang. Napakasimple naman ang pagkain talaga natin pero masarap. Dahil nandun sa mga pampalasa. Tsaka ang nagpapasarap talaga sa mga inihaw, yung usok. Pag Yan. walang usok, hindi masarap. Tama ba, Mama? Yes, ma'am. Nagbibigay ng aroma sa Ayun, manok. okay. So yung pang-ihaw nila, uling talaga. Isa pa yon sa mga sikreto. Para mas masarap, nilagyan ko ito. Ito Yung basting tawag dyan. Anong chicken meron oil. dito? Chicken oil po, anito seeds. Chicken oil, Aswete. yung taba rin ng manok, Yes, aswete. ma'am. So, ginaganyan-ganyan nila. Tama ho ba? Yes po, magbibigay ng golden brown sa chicken. Para maganda yung kulay, tapos yung lasa, hindi rin matuyo yung ating manok. Pwede na ako mag-apply dito. Yes po, ma'am. Sigurado marami tayong customer. Masarap ako magluto. Mula nung napabilang ang Aida's Chicken sa prestigyosong Michelin Guide, kahit kakabukas pa lang nila, full house agad. Kaya nakakaubos daw sila ngayon ng 90 kilos ng manok kada araw. Ariman ako dire. Feeling ko man na ariman ako sa Negros. Comfort food. Hindi siya yung usual na commercialized na lasa. Kwento nyo nga, ma'am, ano yung natikman po ng mga tiga-Michelin dito sa inyo? So, natikman nila yung sa amin is yung chicken. Lalo na po ito, Ilonggos squash with curry. Matikman nga Yes po. po. Sino po ba si Aida? Yung Aida po yung mama ko po yun. Pinangalan Siya talaga. yung founder Bakit? ng aming restaurant. Ang sarap. Thank you po. Hindi ako masyadong mahilig sa curry, pero ito tamang-tama lang yung kombinasyon, no? Gata, curry, yung kalabasa masarap din, malingat. Tama ho ba? Yes po, ma'am. Tsaka may yung hipon niya, masarap. Meron din sila ritong pantapat sa Bicol Express, ang Ilonggo Express.
crispy pa yung sigarilyas. Sarap. Nakakatuwa. Hindi maalat, hindi matabang. Tama lang, sakto lang. Ito na, tikman na natin yung kanilang star of the show. O, diba? Yung kanilang chicken inasal. At ang mas nagpapalinamnam daw sa manok, ang kapares nitong yummy but deadly chicken oil. Yung balat ng manok, ni-render nila para makuha yung katas. Ito yon. O yung mga may blood pressure problem, o yung mga may problema po sa puso at kalusugan. Hinay-hinay lang po dito, ha. At para mas malasap daw ang lasa nito, kailangan kainin mong nakakamay. Mas masarap kumain na nakakamay. Hinaya ko si Ma'am Jane. Kasi hindi ka daw takamanukan pag hindi ka nakakamay. Ay, ganun ba? Alam nyo, sa Bacolod, nung araw, nakakain na ako dun sa Manukan. Isang parang siya, strip of land na ang daming kainan, na puro mga inihaw, inasal. Ang malungkot lang, recently lang sinara na nila yung Manukan, di ba? Yun na nakakamiss ho doon. Yung wala na yung Manukan kan sa Bacolod. Mabuti na lang, sila Ma'am Jane, nakalipat dito sa Maynila o nagkaroon ng branch dito sa Manila. Kasing original nila nandun sa Manukan. Tama ba, Ma'am? Yes pa, ma'am. Bali, gusto lang ng mayor namin i-develop yung area na yon. Into? As in, parang gawin niyang mall. Ang sarap ho ng manok, sakto lang yung lasa. Pag nag-order kayo ng inasal, ang masarap. Merong kasamang talong at saka itlog na maalat. Yun so kumpleto. The Michelin Selected Recognition goes to Ida's Chicken. Una sa lagi namin alam na nanalo kami. Talaga? Opo, ma'am. Yung mismo yung customer nagsabi, may award kayo. Akalain mo yung customer pa nila una naka So hindi ka naman maniwala. Ang ginawa namin, tingin kami sa Facebook. So tingin namin sa Facebook, nakita namin ang pangalan na Ida's. Akalain mo yun? Hindi kayo naka-attend dun sa ceremony. Hindi po, ma'am. Ay, sayang. Na-miss po ni Ma'am Jane yung awarding. So, ulitin na lang ho natin, reenact natin. So, eto na, kunwari ako na ho magbibigay nito. Bonjour! Kunwari French. The Michelin selected goes to Ida's Chicken! Yay! Ayan. Congratulations! Congratulations! Ay, yung tinuro ko po sa inyo na thank you in French. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayan. Thank you po. Ang mga tiga Mindanao, meron ding pambatong pasok sa Michelin Guide. Ang restaurant kasing ito sa Tomas Morato sa Quezon City, inihahain ang iba't ibang pagkaing Mindanao nakatanggap ng Michelin Bib Gourmand. Lahat ng inihahain dito mula Mindanao, luto ng proud tausug na si Chef Miggy. Alam nyo ho, dito sa Quezon City, 7 mga restaurant at kainan ang kinilala ng Michelin Guide. Kaya pwedeng-pwede ho kayong mag-food crawl o mag-food trip dito. At ang isa ho rito, napaka-unique kasi inilapit niya na sa atin ang panlasa ng Southern Mindanao. Partikular, ang probinsya ng Sulu. Ito po ang Palm Grill. Ay, Chef Miggy! Congratulations! Wow, ayun na yung kanilang Michelin Guide, Bib Gourmand. At alam niyo po, si Chef Miggy, not 1 but 2. Dala-dalawa yung kanyang Bib Gourmand. Para dito sa Palm Grill at yung kanilang family restaurant, yung Cabel, di ba? Congratulations. Congratulations. Ang galing naman. Those with a Bib Gourmand recognition are Cabel. Tinanggap mo ba yan, Chef? Yes, umakyat po ako ng Bakit stage. ka sa stage? Yes. Ano pakiramdam? Nung una po, hindi ko ina-expect kasi alphabetical. So, nung tinawag yung Cabel, nagulat ako. Okay. Tapos sabi nila, ikaw yan. So, lumampa kami sa red carpet, umakyat ng stage. Habang nasa stage, tuwan-tuwa ako dahil alphabetical siya. Narinig ko Palm Grill. Palm Grill, Diliman. So, nasa stage ako nung tinawag yung Palm Grill. Napalingon pa ako. Sabi ko, totoo ba? Totoo. So, pagtingin ko, totoo nga. So, doon ako sobrang natuwa. So, I had 2. Wow. Nagpapasalamat talaga ako. What a feat. Ang pangalan ng kainan ni Chef Miggy, hango sa isa sa mga simbolo ng Mindanao, lalo na sa katimugang bahagi o yung tinatawag na Zambasulta, short for Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito ang palm tree o puno ng nyog. Halos lahat ng kanilang mga luto rito may gata,
May nyog na hindi lang basta pinipiga para makuha ang gata, kundi sinusunog din. Kaya naman, meron silang mga putahing itim ang kulay, katulad ng kanilang pianggang manok at ang ipinagmamalaki nilang tiyula itom. So, chef, ang una natin iluluto ay Yung pianggang manok. pianggang Yeah. manok. Pagkatapos po natin siyang pinakuluan sa gata at pampalasa, Okay. i-grill na po ang final step ng Bakit ating nga naman pianggang. hindi sasarap eh? Nilaga na at nilagyan ng mga pampalasa, tapos iihawin pa. Pwede niyo po siyang pahiran, Ma'am Jess, ng oil, green oil or coconut oil. Coconut oil, kaya healthy yung kanilang mga luto. Yes. They use a lot of coconut oil. Mas mausok, mas masarap. Ibabalik na rin natin kasi ang i-achieve lang natin, Ma'am Jess, is yung grill marks. Okay. Dahil siya po ay luto na, so kailangan lang po a little bit of grilling. Konting-konti. Oo. For presentation siguro and for flavor din, no, chef? Yes, for added flavor. Ayun, Yan, yun ang yan. mga nagpapasarap kasi. Magaling kayo magluto, Ma'am Jess. Ano? Medyo. Lumaki rin ako sa kusina. Ano po yung inyong favorite na Filipino cuisine na niluluto? Pakbet, syempre. Syempre. Marunong ako magdinengdeng. Dinengdeng. Tapos ang lolo ko, Cantonese chef. Oh! Cantonese yung dugo namin. So ngayon, pag medyo okay na, Ma'am Jess, Okay. i-chef from plate natin. Paano ba, chef? Turuan mo Sige, ako. gitna muna po, Ma'am Jess. Okay. Yan. Yan. Sibos niyo po lahat, Ma'am. Okay. Don't be afraid of the Ay, sauce. wag No. tipirin. Wag tipirin Oo, po. kasi nandun yung sarap. Tama, yan. Okay. Yeah, and Alam, then- hindi ako artistic. Hindi ako papasa sa food presentation. Ako, maganda na po. Oo, okay. Yan. Tapos, Yan. you just drizzle around. Pa-circle. Yes, around. Okay, ayun. Yun, beautiful. Oh, thank you, Ayun. chef. Okay, so ito na yung pianggang manok from Sulu Province. Ang sarap. Itsura pa lang at saka amoy. Para mas marami kang matikman na pagkaing tausog, orderin ang kanilang dulang sampler. Specialty tray na karaniwan daw inihahanda para sa mga royal banquet ng Southern Mindanao. May gulay na kung tawagin, kaliya puso. Puso ng saging na nilagyan ng gata at spices. Beef kurma na parang beef curry. Chicken belachan, manok na sinangkapan ng parang alamang. Scotch eggs, nilagang itlog na inilevel up. Turmeric rice, kanin na sinangkapan ng luyang dilaw. Chicken pianggang, manok na may sinunog na nyog. At ang nasa gitna, ang isa sa pinakasikat na putahing tausog, ang tiyula itom. Kaya ho itim dahil sinunog na nyog sinama dun sa sabaw. Tapos, ilalagay po. Sasabawan na natin, Yeah, chef. ilalagay Okay. po natin yung beef. So nakikialam na ho ako, nakikisawsaw na ho ako. Yan, Yung ma'am mga Jess. pagkain po nyo, chef, matagal iluto, no? Yes po. Mahirap at matagal iluto. Yes, kaya umaga pa lang po, nag-umpisa na kaming magpakulo. And yung final product, And- Ma'am Jess, is yung bone marrow. Yun. Kayo po ang maglalagay. Yun ang pamatay. Yes. Bulalo. Yeah. Oo, bone marrow. Ilalagay niyo on top. Yan. Ayun. Para kung may laruan nito. Susunugin natin yung bone marrow, Tama chef. po, Ma'am Jess. You just go side by side or upward, downward motion. Yes. Ayan. Pag sineserve namin to, tinotorch namin, kasi ang Tausug at saka ang Zambasuta region is very theatrical. Alin po ang gusto niyong unahin, Ma'am Jess? Siyempre yung Tula ito. yung Yes. bone marrow. Parang nilaga na beef na bulalo na nilagyan ng mas complex na mga pampalasa. Ang tawag po nila doon sa spices ay pamapa. Ang pagkakaiba po ng Tausug pamapa sa Magindanawan palapa is yung kulay. Kasi yung palapa is dilaw, yellow, because it's more on the turmeric. Yung pamapa is itim because of the burnt coconut. Ito na, I will taste the pianggang Pianggang, manok. manok. Ito yung pinaka-specialty mo, chef, no? Yes po. Okay. Okay.
Parang siyang ginataang manok na parang adobo. Yes. Na para ding pinatuyong tinola. May ganun siyang... Kasi ginigrill po yung... Oo. Yung Sari-saring lasa ng... Na parang meron ding hint ng may pagkalaing. Masarap lahat. Validation sa hard work. The struggle for 8 years is paano pumasok at mapakilala. Pero nung nabigyan yung award at marami nang pumupunta at natitikman, nakakatuwa kasi yung mission namin, yung ginagawa namin sa araw-araw is nasa spread ng sa maramihan. And alam ng mga staff ko, family ko na it's dear to my heart because I've been pushing for the narrative for the longest time. And getting to be heard was hard. Sorry. Sige lang, umiyak ka lang, chef. Getting to be heard was hard and pushing through regional cuisine and telling them that as Filipinos, we can be proud of what we have. We're not limited to adobo, sinigang, kare-kare. When you come to Mindanao, there's so much more to explore and discover. And pag hindi natin minahal yung sariling atin, mahirap tayong mas makilala. Thank you for doing this, chef. You're most welcome. Ang mga pagkaing iniaalok ni Chef Miggy, hindi lang mga simpleng putahe. May kwento ang mga ito tungkol sa kanilang pinagmulan at tungkol sa napakayamang kultura ng mga Tausug. Iba man sa nakasanayan ng marami sa atin, sa Luzon at kahit sa Visayas, sa sarap walang dahilan para hindi tayo magsalo-salo at magkasundo. Ang sarap. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Pag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ang Diyos. Magsumbong sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silviar mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.